Diploma o diskarte? Alin nga ba? Ano nga ba ang pinaka-importante? Well, para sa akin, bilang isang undergraduate din, hindi nakapagtapos ng 4 years, at ngayon, namumuhay sa diskarte. Gusto ko lang i-share ang aking experience, ang aking personal experience at pananaw sa buhay. Ako po ay pinanganak ng mahirap, namulat sa hirap. High school pa lang, doon ako nagising na ang buhay pala namin, ang buhay ng aking pamilya, ang buhay na aking nakagisnan ay hindi pala mayaman, kundi hikahos at sobrang hirap sa buhay. Kaya high school pa lang natuto ng dumiskarte para magkaroon ng extra money na hindi na natin hihingin sa ating mga magulang kapag mayroon tayong kailangan na bibilhin na importante sa ating sarili. Kaya tayo ay natutong dumiskarte, nagtrabaho sa tubuhan para magkaroon ng pera at makatulong din sa mga magulang. Sa musmus na edad pa lamang, kami po ay nagbabanat na ng buto kasama ang aking mga tropa dito sa sitio Mambato. Kaya pag-graduate ko pa lang ng high school, agad ko nang nilisan itong aming lugar upang doon sa Maynila hanapin ang aking kapalaran. Pero hindi rin madali ang aking pinasukan dahil construction ang unang trabaho na aking nadatnan. Pagkatapos naging janitor tayo at pagkatapos nun ay nakuha ako ng aking mga pinsan para magtrabaho doon sa pabrika na kanila ding pinapasukan. At dinaglaon na regular tayo, ako'y nangarap ng medyo malaki-laki. Ang gusto ko kasi makapagtrabaho sa opisina na kung saan naka-air condition ang kwarto ng aking mga amo at boss. Sila'y aking kinausap at agad naman pumayag sa aking balak. Sila pa nga'y natuwa dahil gustong-gusto daw nila ang bata na mayroong pangarap sa buhay. Kaya tayo ay nag-aral. Ako po'y nagtatrabaho sa araw at nag-aaral sa gabi. Pero hindi rin basta-basta pala. Sobrang hirap ang aking dinanas dahil kukunti lang ang tulog ng inyong lingkod. Kaya sa sobrang pagod na aking naramdaman, after 2 years ko na nag-aral, ako po nilipat ng aking mga boss sa opisina at doon ako nagtatrabaho. Wala na ako sa production, kaya ako na may tuwang-tuwa na. Kaya pumasok sa isip ko, bakit pa ba ako mag-aaral? Ito na yung trabaho na gusto ko. Nasa air condition room at doon nagtatrabaho. Kaya ang sabi ko, hihinto na ako, ititigil ko ng pag-aaral dahil sobrang pagod ang aking nararamdaman. Total, nakuha ko naman ang aking pangarap na magtrabaho sa isang opisina at hayahay na ang aking buhay. Pero wag kayo, akala ko lang yun. Dahil noong 1997, nagkaroon ng crisis sa car industry at naapektuhan ang aming sinusuplayan. Ito yung Mitsubishi Motors na kung saan kami ang supplier ng mga auto interiors, mga upuan. Kaya doon parang gumuho muli ang aking mundo. Dahil yun nga, kinausap kami ng boss ko, kami ng aking pinsan na nag-aral din pagkatapos ko nag-aral noon, nag-aral din siya. Kami po ay kanilang kinausap na, Elfrey, Ariel, sabi nila, total nakapag-aral naman kayo, kaya nyo na ang inyong sarili. Ang i-absorb lang namin itong ilang pinsan nyo na hindi nakapag-aral. Kaya wala kaming magawa kung di dumiskarte. Nag-apply ako sa isang sikat na supermarket na hanggang ngayon sikat pa din. Dala ang aking diskarte. Paano ako natanggap? Dahil ang height limit nun 5'5", tayo po ay 5'3". Diskarte. Doon na pumasok ang diskarte. Syempre, nagsuot tayo ng sapatos, Converse. High cut yon.
Nilagyan ko ng palaman sa loob. Buti na lang, hindi pinatanggal ang aking shoes. Kaya pumasa sa height limit si Mang Elfrey. Kaya, no, doon na ang aking in-applyan dahil nga computer system and business management ang aking kurso. Ang aking in-applyan na position ay data encoder. At doon ko nalaman na sa interview na ang aking mga kasabayan pala doon for that position ay mga graduate ng 4 years, computer engineer, computer programmer, at kung ano pang mga 4-year course na related sa computer. Kaya ang bagsak ko sa selling clerk. Pero okay din naman, natapos ang kontrata, tinawag ako ng aking supervisor, Elfrey, mag-usap tayo. Kinausap nila ako. Sabi nila, sayang at ano ka pa naman, candidate ka para ma-regular sana. Kaso lang nakita namin na may kulang ka sa requirements. Hindi ka pala graduate ng 4 years. So wala tayong magawa kasi nga ganun ang sistema. Kaya tayo po ay nag-apply naman sa iba. Nag-apply ako bilang sa sales naman. Naging ahente tayo. Nag-apply tayo sa basic goods marketing na nagdi-distribute ng mga Unilab products. At doon nagpakitang gilas na naman tayo. Siyempre napansin na naman ang ating diskarte. Kaya ipopromote sana tayo. Kinausap na naman ako ng aming field manager. Tapos tiningnan na naman nila ang aking resume. Tiningnan na naman nila ang aking record na ipinasa sa kanila. Kumbaga, in-evaluate nila ako. At doon, bagsak na naman si Mang Elfrey. Kasi nga, undergraduate, hindi nakapagtapos ng 4 years. Inilagay sa posisyon ang graduate sa Ateneo. Doon tayo nagkaroon ng awa sa sarili. Kaya ang ginawa ko, yun, dahil sa tampo, nag-resign, nagnegosyo ng kaunti. Kasama ang aking may bahay na isang masipag din na guro. Kami po ay nag-put up ng mga negosyo na maliliit lang pero kapaki-pakinabang. Kaya unti-unti nating naabot ang ating pangarap sa paganon-ganon lang na diskarte. Nagkaroon tayo ng sariling bahay kahit maliit lang, pero at least hindi tayo nangungupahan, at nagkaroon din tayo ng sasakyan na kahit second hand nang dahil sa diskarte, at namuhay ng medyo maayos, matiwasay. Yung buhay na pinapangarap ng isang mahirap na bata ay maranasan ang ganong klaseng buhay. Pero unti-unti din namang nawala dahil tinamaan tayo ng health crisis noong 2013. At yun nga, nagkasakit ang aking may bahay, stage 4 na nung ma-detect ang kanyang cancer. Kaya kahit anong gamot, wala nang epekto. And sorry, siya po ay namayapa din. Halos lahat parang binawi. Kaya ngayon, balik tayo na naman sa diskarte. Okay, diskarte. Kahit madiskarte tayo, kailangan pa rin natin ng diploma. Kasi kung wala tayong diploma, hindi natin mararating ang pinakatuktok ng ating pangarap. Maswerte lang itong mga madiskarte dahil nga siguro talagang silang sinwerte. Kaya masabi nila na dahil sa kanilang diskarte, naging milyonaryo sila, naging bilyonaryo sila kahit wala silang diploma. Pero mga boss, huwag nyo naman lahatin ang lahat ng tao na maging kagaya ninyo. Kasi hindi tayo pare-pareho ng buhay na tinatahak. Hindi tayo pare-pareho ng utak at iisa ang iniisip. Kaya please lang sa mga motivational speaker na nagsasabi na diskarte lang, okay na.
Hindi na kailangan ng diploma. Please, huwag niyong lahatin at huwag niyong i-encourage ang ibang mga estudyante para tumigil sa trabaho. Tumigil sa pag-aaral para magtrabaho na lang, para dumiskarte na lang, at baka ibang diskarte ang gagawin ng mga yan, maging salot pa ng lipunan. Okay ba? Okay, thank you. At hanggang dito na lang ang aking munting kwentong buhay, kung ano nga ba ang importante, diploma o diskarte. Para sa akin, kahit ako, hindi ako nakagraduate, pero never ako nagsasalita sa mga bata na, "Uy, huwag na kayo mag-aral. Magtrabaho na lang kayo. Dumiskarte kayo para kayo yumaman." Mas pinipilit ko pa rin, ini-encourage ko pa rin sila na mag-aral para makagraduate at magkaroon ng degree para hindi sila mahirapan sa kanilang buhay pagdating ng araw na kung sila naman ang mamumuhay, magkaroon ng sariling buhay, magkaroon ng sariling pamilya. Thank you.